from PRT University graduate, engineering course. Specifically, sir, in what year? 1982. What Ayun nga course pala did you ang take? aking secretary. Good morning po. Kung kasama kayo. What course did you take? Civil. What are the achievements did you have when you were still a student that you think was the most remarkable? Yun yung nag-remark talaga sa akin yung nag-away yung dalawang fraternity na sumuot ako sa ilalim ng tindahan ng Tianguito sa Alocarriedo. Ngayon ang remarkable ko na talagang hindi ko makakalimutan. Kasi nung panahon na talagang kaanuhan ng yung kumbaga sa kaputukan nung kauumpisa pa lang ng mga fraternity katulad ng Acro, Apo, yung nag-away yung dalawang samahan na yun. Yun ang hindi ko makakalimutan na kasi napagitnaan ako, pauwi na rin ako nun eh. Napagitnaan ako, nasa wala akong matatakbuhan kasi nandiyan eh. Sumunod ako sa ilalim ng mga tindahan, yung mga store ko. With regards, sir, to your achievements when you were still a student, what do you think was the most remarkable? Siguro yung makatapos ako ng pag-aaral. Yung talaga na hanggang ngayon talaga na taglay ko yung kasi bilang isang estudyante ka at yung nakatapos ka ng pag-aaral. Yun ang pinakamahalaga sa lahat sa buhay ng tao. Yung makatapos ka ng pag-aaral. Tapos yung katulad nito ganito, hindi mo mararating ang isang bagay kung wala kang pinag-aaral. So, for you, sir, what do you think are your strengths? Siguro yung talagang ang kalakasan ko, yun, yung pananalig ko sa Panginoon, kailangan laging kumbaga sa yun ang laging tatakbuhan. Kasi talagang dumarating sa isang tao yung dumarating yung panghihina. Pero sa tulong ng Panginoon, nanawalig yung talagang kalakasan para ipagpatuloy o ano yung ninanais. What about your weaknesses? Yung weakness ko, ayan ang pinakaano sa akin. Yung siguro yung hindi ko ma-achieve yung kagustuhan kong makamit. Yung halimbawa, yung mapopostrate ka tapos hindi mo makukuha yung goal bilang patagumpayan ng minimit mo. Yan ang nagiging weakness ko. Sir, do you belong to an hierarchical family of politicians? Hindi. Isa lang ako ng kapitbahay ko. Isa lang akong maraming ng tao na talagang kasi ang dalawang kami magkakapatid. Ang nangyari sa akin, self-supporting. Hindi kami masyadong natutukan sa pag-aaral. Nandiyan na magtinda ako sa bangketa sa Susani Market para lang maitagwid kay pag-aaral. Talagang ano lang kami, hindi ako, wala ka sa linya ng politika, pamilya. Ako lang talaga ang kagawad sa ngayon. Since, sir, you were the only person in your family that became a politician, so what do you think are the force that drives you to be the barangay captain? Siguro ang lang talaga ang ano to eh, hindi ko talaga hindi ko ginusto. Wala sa isip ko eh, pagiging barangay official ko. Isa lang to nang maging kunin ako sa barangay. Yun, naanuhan ko na masarap pala maglingkod sa tao. Yun, ipinagpatuloy ko na lang. Pero talaga sa isip talaga nung maliit pa ako talaga inisip ko na ganito ako pag nakito, pag tanda ako ganito ako, hindi. Talagang dumating lang sa akin isang araw na nagising na lang ako, barangay official na ako.
So what do you think is the biggest problem here in your barangay? Dito sa barangay naman namin talagang ang hindi naman gano'n ka ano, meron din na hindi naman masyadong talagang mabigat na problema yung drugs tsaka yung sa peace and order patuloy nga patuloy naman kaming talagang nakaputok talagang yun ang problema, peace and order tsaka yung drugs na talagang pinaglalabanan namin na talagang mabuksan. Kaya talagang merong mga tao na talagang hindi siguro ginawa na ng pagkakulay sa hirap ng buhay. Kaya yun ang isa sa problema namin dito sa barangay. How do you react about the positive and negative comments that you receive from your constituents? Yung sa positive, syempre masarap sa akin. Maganda yung pagka nasabi sa'yo na maganda yung feedback ng pagiging barangay official. Okay lang. Syempre isang karangalan sa akin yun na sabihin na maganda ipamamalakad mo sa barangay. At yung negative naman, meron din ilan na mga negative lalo na sa sabi nga gumawa ka ng 10 pagka nagkamali ka ng isang beses, nawawala lahat yung 10 ginawa mo mabuti, napupunta lahat doon sa negative. Okay naman sa ngayon naman, maganda naman ang nagiging ng barangay na gaya sa ngayon, patuloy yung aming pagtatrabaho para lahat ng mga negative na tinatawag din mo. As a barangay captain, how will you prove to yourself and to your constituents that you are a good leader? Ay, siguro sa loob ng kasi 1994 pa lang nasa barangay na naging executive officer ako, tapos sa 1997 naging kagawad ako, tapos mga 2010 tapos yung pagiging kagawad ko naging 3 times kagawad ako, at ito nga 2010 na election tumakbo akong barangay captain. Siguro doon sa anong yun napagkatiwalaan ako ng tao na siguro karapat dapat akong maging isang barangay official dahil doon sila sa tao na legacy natin na nakita nila yung pagiging isang barangay official. What are the things you want to improve in your life? Siguro ako hindi ko na kasi talagang okay na sa akin siguro yung ganito ako na hindi ko na kailangan yung kasi bilang isang barangay official ka, nilaan ko rin sarili ko dito sa paglilingkod. At sa ngayon naman yung isa ko ng mga anak ay yung pangalawa ko tapos na rin na pag-aaral, isa na lang yung nag-aaral sa akin at dati rin siya taga-PUCPU kaya lang nagkaroon ng problema dahil siya nagkaroon ng parang tapos na nilipat ko rito sa STL, siya na lang nag-attend yun lagi na siya. Yun siguro, hindi ko na kailangan pa yung pumulat ng pamuhay. Basta nanatili kaming malusog at ang lagi kong nasabi, naandun lagi yung takot sa Diyos bilang isang mamamayan ng ating bansa. So it means, sir, you are contented with your life? Okay na. Kontento na ako kung ano binigay sa akin ng Panginoon ngayon. Dahil naipakita ko naman talagang yung sarili ko nilaan ko na talaga dito sa magservisyo sa Do you see yourself happy with this kind of job? Yes, talagang masaya ako dahil kasi pagka ang isang bagay na ginagawa mo, pag hindi mo gusto talagang hindi ka pag halimbawa ganun pa alam, hindi ka na nasisiyahan, hindi mo na tayo ipagpapatuloy. Ito, kasi sabi ko nga sa inyo, 1994 pa lang sa barangay na. Kaya masaya ako sa ginagawa bilang naglilingkod sa Sir, if you have given a chance, what other career or path you want to take after your term as a barangay captain? siguro, siguro sa bagay na yan, wala na siguro. Siguro hanggang dito ba lang yung pagiging politiko ko sa barangay official na lang.
30, tapos hindi na siguro. How do you manage your time within your family and your work? Yun ang kailangan. Merong kahit pa paano may oras ka sa pamilya mo. Pagka araw ng Sabado, pagdating ng alas 7, kahit pa paano lumalabas ka ng mag-anak. Kasi mahirap yung mawala yung banding ng mag-anak. Ang oras ko kasi rito, alas 7 pa lang nandito na ako. Tapos umuwi ako alas 9. Talagang inilaan ko rin sarili ko dito sa barangay. So, in your own, sir, you know that the success of your barangay depends on you. What are your project plans in order to meet the expectations of your people? Oo, kung sa talagang yung success na andun. Katulad niya, alam naman natin kung ang bilang barangay official ka, alam mo kung ano yung kakulangan ng iyong nasasakupan. Katulad niya na nung maupo ako, unang-una nakita ko parang kulang servisyong pang-medical ng Barangay Santa Monica. Kaya nag-purchase ako ng isang ambulansya, tapos nagkaroon ako ng isang dental clinic dyan. Talagang yun ang kasi malaking bagay yung malibre yung mga nasasakupan mo, magkano ngayon ang bulo. Yung gamot naman noon, kinukuha ko, pinapurchase na lang namin sa namin, sa budget namin. May location naman talaga yun. At yung ambulansya naman, marami naman talaga mga tao na isinusugod sa ospital na kukuha pa ng taxi, di ba? Malaking bagay meron dyan, tatawag lang dito sa barangay, pinadadala ka na ambulansya. Tapos ang isa pa sa mga balarin ko talagang yung mga kalsada na hindi pa totally na bagay ilang porsyento na lang naman ng mga kalsada rito sa amin na hindi ko nagagawa. Siguro nasa 20% na lang. At sa tulong ng ating mayor na isang araw na nagkaroon kami ng ugnayan. At isa yun sa mga hiniling ko sa kanya na tulungan kasi hindi naman kakayanin ng budget ng barangay yung ganong kalalaking projects yung paggawa ng kalsada. At maganda namin naging pag-usap namin ni Mayor at yun ang isa sa priority namin ngayong taon na. For how long do you want to serve your barangay? Siguro kung hanggang saan ako gusto ng tao. Sabi ko nga, kung papala rin tayo, di yung kung makakapilitan tayo, mas maganda para maipakita ko. Di talagang yung magawa ko yung marami, kasi marami pa talaga akong gustong gawin dito sa Barangay Santa Monica. Hanggat gusto ko ng tao, doon ako magsisilbi. Last question, sir. Is there any future plan for your barangay? Oo, marami. Gusto ko, sa unang-una, gusto kong magkaroon talaga ng super health center ang Barangay Santa Monica. At isa pa, gusto ko ilapit yung katulad nito, napakalayo sa mga dispensary katulad ng Aguardiente. Gusto ko rin ilapit ang barangay na magkaroon ng isang barangay doon sa lugar ng Aguardiente na kung saan ang ano natin, ang mga nasasakupan nasa 60% doon sa lugar na yun. Kaya siguro yun ang isa ko sa ma-achieve yung magkaroon ng isang super health center, magkaroon ng isang magandang barangay hall doon sa lugar ng Aguardiente. Wala na.